walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, kagagaling ko lang sa exercise. Nag-exercise ako ng bonggang-bongga. At ayun nga, medyo napagod ang lola Sam ninyo. Charot! So, syempre kailangan natin konting magbawas ng timbang kasi lumulobo na naman tayo ng bonggang-bongga. So nararamdaman ko at lumalaki na naman ako ng todo-todo. So syempre iniingatan natin ang wag tumaas na yung cholesterol natin as long as possible, di ba? Kasi syempre hindi naman na yung edad natin ay bata. Kailangan hinay-hinay sa pagkain lalo na pagdating sa gabi. Ngayon, ulam namin adobo. Alam kong masarap siya, pero bukas na lang ng umaga, pwede naman kumain ng adobo, di ba? So, yun. So, sa gabi, parang feeling ko, bawas muna tayo sa food hanggang sa pumayat ulit tayo ng todo, di ba? Kasi mas maganda yung naiingatan natin yung sarili natin para iwas, yung alam mo yun, high blood, iwas taas ng cholesterol. So, medyo alalay sa mga pagkain. Yan! At sana kayo din, huwag kayong lumamon ng bonggang-bongga dahil masarap yung food. Pwede naman kumain, pero dapat limit lang pagdating sa gabi. Sa umaga, sa tanghali, ayun. Kasi mas magalaw tayo sa umaga. Mas marami tayong ginagawa, mas marami tayong activity sa umaga. So, pwede naman na rumampa ng bonggang-bongga. So, nakita ko kasi commercial sa TV, si Pawin Sudado rin yung girl, di ba? May teleserye na. Charot! Ato nga, so, may nagtatanong kasi sa akin kung ano daw ba ang reaction ko doon sa sinabi ni Danny Walker regarding doon sa no age limit. Di ba? So, sa no age limit. Gusto ko yon. Actually, napanood ko siya. Gusto ko yung mga sinabi niya. To be honest, kung ako tatanungin mo totoo naman, ang pangarap, wala naman talagang limit yan. Sa totoo lang. Wala yan sa edad. Walang hanggan na yan. Hanggat nabubuhay ka, pwede kang mangarap. Hanggang sa kaduluduluhan ng buhay mo, kahit uugod-ugod ka na, pwede ka pa rin mangarap. Walang bawal pagdating sa pangarap. Wala din bawal pagdating sa mga ginagawa natin. Pero kasi, dapat nandoon lang tayo na kontrolado na pagdating sa yung mga ganitong edad, lalo na pag 60 to 80 years old, medyo kontrolado na syempre yung mga dapat na ginagawa natin. Syempre, ang iingatan mo doon kasi yung health. Ayun. So, dito sa age no limit ng Miss Universe, to be honest, napaisip ako dyan ng bonggang-bongga. Hanggang anong age ang gusto nilang ipasok dito. Tapos, ang pangalawang tanong ko dyan, babaguhin ba nila yung format ng Miss Universe etong taon na to? Kasi syempre, nagpasok kayo ng no age limit. Paano pag merong kandidata talaga na 70 years old? Paano pag nanalo si Jocelyn, 69 years old? So, anong format ang ibibigay ninyo sa mga kandidata? Kasi syempre, una, aminin naman na natin, talaga namang iba naman yung energy ng youngest sa older. Kahit naman ako, iba yung energy ng mga bata. Yung mga bata, tumakbo na tumakbo maghapon, okay lang yan. Bukas, masaya na naman yan. Tayo, pag tumakbo tayo na tumakbo ng maghapon, syempre bukas, masama ng pakiramdam natin. Diba? Ganun naman, totoo naman yon. Sa edad kong to, halimbawa, nagtrabaho today, tumayo tayo ng maghapon, nagbigay ng mga kung ano-anong pagkain, kinabukasan asahan mo masakit yung balakang mo o sa mga susunod na araw kasi na-force ka. So, yon. So, ewan ko kung nararamdaman yun. Pero kasi ako nararamdaman ko yun Katulad na lang, halimbawa, nung activity namin nung student day, talagang nakatayo kami maghapon, tapos nagsiserve kami. So, kakapagod. Kinabukasan, talagang sakit ng katawan ko. Nung araw na yun, hindi masakit yung katawan ko, pero pagod. Yung mga co-teacher ko nga, natulog kagad So, pagod ako. Pero, may energy pa akong isasagad. Kaya lang, kinabukasan, masama pakiramdam ko, masakit yung likod ko, tapos talagang iba yung timpla ng katawan ko. So, doon bumigay talaga, ganon. So, ganon din ang pagsali dito sa beauty pageant. Kasi syempre,
Halimbawa, meron silang swimsuit competition. Araw-araw may ganap sila. Araw-araw may eksena sila. Araw-araw naglalakad sila. So, syempre, ibibilad mo yan sa init, ilalabas mo yan sa mga activity. Yung mga activity na ginagawa ng ibang kandidata na medyo youngest, hindi na kayang gawin yan ng mga may older. Syempre, mapapagod sila. Ayun yung sinasabi ko na okay lang naman sumali sa Miss Universe yung mga ganitong edad. Pero ang tanong ko, anong activity ang kailangan nyong ibigay para sa kanila? Baguhin ba ang format? Ito ba ay babaguhin yung swimsuit round? Tatanggalin ba ang swimsuit? Kasi sa Miss Universe, sa totoo lang, nagpapasok kayo ng mga Muslim na candidates. Wala naman, hindi ba tayo against doon kasi it's okay kung Muslim sila, pero hindi sila pwedeng mag-swimsuit to respect yung kanilang kultura. At nakita natin, ang suot-suot nila, balot na balot sila during swimsuit round. Aminin ninyo o hindi magandang tingnan. O, di ba? Nagmumukha silang kawawa dun sa pageant na parang hindi nila kasi maigalaw ng maigi yung katawan nila kasi balot na sila. So, isa na yun sa mga example na hindi naman natin masyado pinapansin kasi may isa, dalawa, ganun lang naman. Pero pag nakikita mo lumalabas na sila, parang hindi mo naiisip na mabibigyan sila ng magandang score. So, ang tanong, bakit pa sila isasali kung ganun din lang naman, di ba? So, pangalawa, doon sa may edad na, syempre hindi sila pwedeng mag-high heels ng mataas, hindi sila pwedeng mag two-piece, hindi sila pwedeng mag-swimsuit, kasi syempre iba na yung format ng katawan. Sabi nga ni Danny Walker, iba na kasi ang format ng katawan nila. Hindi yan katulad ng mga kabataan na talagang pwede mong i-showcase kasi ang ganda ng katawan. So sa kanila, hindi na, kahit na sa mother, di ba? Sa mother, medyo swerte-swerte kasi may mga mom na ang sexy pa din, ang hot pa rin tingnan, may mga ganon. Pero sa mga may edad na talaga, aminin natin, hindi naman na. Ako nga, pag pinagubad mo, sexy ko pa rin, charot. So, yun. Pero kasi syempre, iba yung katawan ko noong, kabataan ko, iba yung katawan ko ngayon. Ganon. So, yun yung ibig ko sabihin. So, okay lang naman na may mga ganitong edad na sumasali, pero anong format ang ibibigay ninyo? Babaguhin ba ninyo ang Miss Universe format? Kasi, alam mo, sa totoo lang, hindi naman natin kailangan magganito. Sa totoo lang. Hindi natin kailangan. Ang kailangan natin ay panatilihin kung ano ang Miss Universe, tapos magtayo sila ng bagong pageant na ganito ang mga edad na hinahanap nila, na may asawa, pwede ang transgender, kumbaga parang lahat nandoon sa pageant na yon. Pero hindi siya magsuswimsuit, hindi siya magsusuot ng high heels, pwedeng naka-flat shoes, kasi kukunin lang yung program nila. Kukunin lang yung, kumbaga, ano ang advocate nila. I-showcase lang doon. Kumbaga, gagamitin yon para sa platform, di ba? So, yon. So, ako, okay ako doon. At wala akong problema doon. Kaya kasi may intindihan ko na hindi naman masyado gagalaw, hindi naman masyado magsasayaw, hindi naman sila gagawa ng todo-todong activity na mapapagod. Sabi ko nga, meron namang mga Mrs. Universe, Mrs. International na pwede naman sila doon kasi ang ginagawa lang naman doon is parang activity ng 3 araw, 7 araw na ang gagawin lang ay konting eksena lang. Tapos, ayun na, wala naman masyadong swimsuit round. Ang gagawin lang ay, kung may swimsuit man, pare-parehas naman sila ng katawan. Di ba? So, hindi maiilang. Kumbaga, parang hindi ka mag-iisip na, hindi naman ito masyado, hindi sila mababash. Ayun yun. O kaya, kung gusto ninyo, kung ayaw ninyo isalin doon sa Mrs. Universe, kumabog na lang doon sa Ito namang mga may edad na, ang daming platform na hindi kayo mahihirapan na pwede nyo gawin kung ano yung gusto nyo i-advocate. Totoo, naniniwala ako marami tayong matututunan sa kanila at kailangan natin pakinggan ang boses nila. Pero hindi sa ganitong paraan na magsasuffer ang health nila. So, yun ang akin. Kasi aminin man natin o hindi, magsasuffer ang health ng mga to. So, yun. So, yun yung concern natin dito. Kaya, ang akin sana bago to gawin,
pag-isipan ng maigi. Bago sumali, pag-isipan ng maigi. Kasi kung yung lola ko sasali sa Miss Universe Philippines, hindi ko siya papayagan dahil gusto niya. I think, gagawan ko siya ng platform na gusto niya. Magsalita siya ng magsalita doon kung ano yung gusto niyang i-share. Kaya lang kasi sa mga nakikita ko sa mga nagsisisalihan na ganito, ito ay habit talaga nila. Na hindi mo sila makontrol dahil yun yung gusto nila. So, wag naman sana sila ma-injured, wag naman sana sila mahirapan ng bonggang-bongga. So, hindi ko alam kung ipapanalo sila, pero kasi ayun yung kaligayahan nila. But tulad nga na sinabi ko, sana nagkaroon pa rin ng concern ang Miss Universe sa mga ganito na citizen natin na okay lang ba kung isasali sila dito, kamusta ang health nila. So, ayun lang yung akin. Sana naiisip nila yon. Sana hindi yung yes, no age limit kasi gusto nila i-showcase kung ano, everything is okay. Naiintindihan ko na pwede naman yon, pero iba kasi ang Miss Universe. Iba ang competition ng Miss Universe. Intense ang labanan at madulas ang floor. Charot. Di ba? Kung isipin mo, dulos-dulos kaya ng floor sa Miss Universe. Saka, mahirap, matindi. Pero, sana, naiisip natin yun. Hindi naman lahat ng bagay ay laging dapat okay. Dapat meron din limit. Di ba? Kung sila nga, pag binabash mo sila, hindi naman sasabihin nila na okay lang na i-bash mo ko. Nandoon sila na may hanggan na sila na sandali lang off limit yan. O, di ba? O, sandali lang, hindi pwede yan. Ididemanda kita. O, di ba? So, yun. So, ang akin, sana, ganun din sila tumingin kung paano nila palalawakin yung pageant na to na sana isipin nila yung magiging consequence doon sa sa may edad na. So, or else, babaguhin talaga nila yung format ng Miss Universe na walang swimsuit, walang high heels, lahat naka-flat shoes, and then wala masyadong activity, wala masyadong ganap, just coronation night. Ganon. Diba? Para sa ikasasaya ng lahat. Kasi syempre, kung may mga sasali at may makakalusot na older woman dyan sa Miss Universe, dapat ang concern nila is yung health nung sasali na yon. Kasi kung ako tatanungin mo, kaya ako nagsasalita ng ganito, my concern is yung health nila. Kasi naiintindihan ko, health is wealth. Mas hahaba ang buhay mo kapag iningatan mo yung sarili mo ng bonggang-bongga na hindi ka may injured, na hindi ka mapapagod, na hindi ka mahihirapan. Yun lang ang akin. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. So guys, sabi nga ganon, dapat lagi lang tayo masaya. So maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.